Nakasanayan na ni Aling Martha ang pagpunta sa kanilang taniman sa San Pablo City, Laguna. Pero nang magsimula ang matinding init nitong taon, pinili ni Aling Martha na tuwing hapon na lamang pumunta sa kanilang taniman. Tapusin mo na lang yan. Tulungan na lang po kita dyan. Ako na lang muna pupunta doon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng San Pablo City Police, April 28, 2024, alas 5 ng hapon. Oh, sige. Oh, kayo nang bahala dito, ha? Ingat, Mi. Oh, Lumabas ng bahay ang biktimang si Aling Martha. Sa kuha ng CCTV footage na ito, 5:01 PM, makikita ang paglabas ng gate ni Aling Martha at lumakad pakanan. Nakasuot ang ginang ng isang sombrero, puting cardigan, maong na pantalon at bota. Dala rin niya ang isang pulang eco bag, laman ang inihandang pagkain para sa kanyang mga alagang aso. Routine na po niya yung papunta sa bukid para mag-usisa ng kanyang baka. Sa isa pang anggulo ng CCTV, 5:02, makikita ang pagdaan ni Aling Martha sa isang puno sa gilid ng kalsada. Ayon po sa informasyon ko, bago po dumaan yung babae na yun po daw ay nanonood ng ball. Makikita sa CCTV ang paglabas ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Walang damit pang itaas, hawak ang kanyang cellphone at sinundan si Aling Martha. Sa sumunod na kuha ng isa pang CCTV, 5:03 PM, makikita na sinusundan pa rin ng lalaki ang ginang. Sa puntong ito, isinuot ng lalaki ang isang sandong kulay pula at dilaw. Makikita po natin, hindi na po siya dumistansya. Ang mga kuwang ito na pala ang huling beses na makikitang buhay si Aling Martha. Ito po yung lugar na kung saan po natin yung testigo po, dito po sila nakatambay po nung araw nung mangyari po yung, nung makarinig po sila ng ingay doon po sa looban po, ma'am. Hanggang 2 testigo ang lumutang. Pahayag ng mga testigo na parehong construction worker at itinago namin sa mga pangalang Randy at Hector. Sir, may narinig po kaming ingay kanina sa barracks. Mag-aalas 5:30 ng hapon ng parehong araw. Narinig nila ang isang sigaw na nanggaling sa loob ng taniman, malapit sa kanilang barracks. Sabi maingay! Parang narinig mo yun? Parang may sumisigaw. Ay, parang sasabihan eh. Tara, punta natin! May narinig akong sumisigaw ng tama na sabi. Tinawag po ako nung isa kong kasama. Yung nakabaraks po dyan, tinawag po ako. Sabi nga daw po, meron dito nag-aaway. Then nakahiga pa ako dun sa barracks ko mga time na yun. Tapos, lumabas ako. Hinanap daw ni Randy at Hector kung saan nagmumula ang ingay. At laking gulat nila sa kanilang nasaksihan. Nakita ko po yung biktima, nakahiga na. Lalaki na lang po, yung suspect na lang po na abutan ko nakatayo. Dito nila po nakikita yung may nagkakagulo po sa lugar po na ito. Nakita ko po na may sinusuntok na nakatalikod. Tinitigan niya, nagkatitigan sila. Nung pagtingin niya sa akin, dapat sa matinong tao kung makakita ka ng ibang tao, gumagawa ka ng ganong krimen, siyempre tatakas ka na eh. Wala, umupo lang siya, tapos din ginawa niya na ulit yung ano niya. Tapos bigla na lang siyang naghubo na uli ng pambaba na damit. Tapos umupo ulit sa babae. Agad tumawag si Randy at Hector ng security guard at barangay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, isa pang testigo ang lumutang. Ayon kay Tonyo, 26 taong gulang, residente sa parehong lugar. Bandang alas 6 ng gabi noong April 28, 2024, matapos magpastol ng kanyang alagang hayop, nakasalubong niya ang isang lalaking nakahubad ng damit, pang itaas, pawis na pawis at tila balisa.
Ano nangyari sa'yo? Saan ka pa galing? Tinanong ko naman mo siya, "Oy, pre, saan ka galing?" Wala, dyan lang. Sagot naman mo sa akin, "Dito lang sa may manggahan." Bakit parang may dugo ka? Galing daw siyang manggahan. Hindi ko lang alam kung saan manggahan eh. May manggahan din kasi dyan eh. Ang lalaking tinutukoy ni Tonyo, isang 16 taong gulang na residente sa kanilang lugar. Itinago namin siya sa pangalang Makoy. Walang sinayang na panahon ang mga otoridad. Kasama ang 3 witness, agad hinanap ng mga pulis si Makoy. Andito po ba nakatira si Makoy? Sir, ano pong meron? Sir, yung lalaki nakita namin sa sagingan. Ay, sandali sir, bakit? Anong ginawa ng anak ko? Na importante lang, kailangan ho namin siya makausap. Sandali lang po, hintayin muna po natin yung mister ko. Sige na po. Sige na po. Positibong kinilala ni Randy at Hector ang suspect. Anong ginawa mo? Anak, anong ginawa mo? Ako magsalita ka. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Sige na. Tinuro nga na positive na yun na nga po. Kaya doon natin hinuli yung suspect. Yan ba yung babae, ma? Siya ba? Ha? Siya ba gumawa nito sa mami ko? Siya ba? Dali na sa istasyon yan, ma'am. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang murahin. Parang anong reason mo? Anong rason mo? Mabula ka sa kulungan! Dinuro ko siya, sabi ko, sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas ng kulungan. Ayon sa San Pablo City Police, umamin si Alice Makoy sa kanyang nagawang krimen.